Patay sa pamamaril ang isang kagawad sa Iloilo. Ang baril na ginamit sa krimen, pag-aari umano ng isang congressman. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Sariling kadugo ang pumatay sa 24 anyos na lalaki sa Iloilo. Ang nag-udyok sa sospek, litratong ipinadala ng kinakasama ng biktima. Himas rehas ngayon sa Pototan Municipal Police Station ang suspect na si Elias Nante matapos maaresto kahapon sa Barangay Aglobong, Hanuay, Iloilo. Gabi nitong Sabado, nagiinuman ang biktimang si Joel Mamon Medes at kanyang tsuhin sa kanilang bahay sa Barangay Purog, Pototan. Nang galit na dumating si Nante, hinahanap niyang live-in partner ni Joel na nauwi sa pagtatalo nilang dalawa. Laking gulat nila nang bumunot ng 12-gauge homemade shotgun ng suspect at pinaputukan si Joel. Sa kaliwang bahagi ng dibdib tinamaan ng biktima na agad niyang ikinamatay. Tumakas pa ang suspect matapos ang krimen pero sa kulungan din ang bagsak niya. Sa investigasyon, lumalabas na may hindi pagkakaunawaan ng suspect at kinakasama ng biktima. Tumanggi naman ng suspect na idetalye kung ano ang punot dulo nito. Mahaharap siya sa kasong murder. Sa Tigbawan, Iloilo, patay sa pamamaril ang dating kapitan at ngayon ay kagawad ng Barangay San Rafael na si Giovanni Triste. October 24, nang makasalubong na Giovanni ang suspect na si alias JR na nauwi sa komprontasyon. Biglang bunot naman si JR ng kalibre 45 baril at makailang ulit binaril ang biktima. Hindi bababa sa 7. Ang tama na tinamo niya. Malalim na galit ang nakikitang motibo sa krimen. Kahapon, nagbigay ng pahayag ang Iloilo Police Provincial Office kaugnay sa insidente at sinabing tumugma ang murder weapon na pagmamay-ari ng isang congressman. Hindi na sila nagbigay ng iba pang detalye kaugnay dito pero sinabing naisampa na ang kasong murder laban sa suspect. On the report from the RCSU 6, the firearm subject for verifications has matched with the firearm registered in the name of a congressman, but we cannot give specific details as we are still conducting investigation. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang muka ng balita.